sa pamagitan ng virtual screen. Tina! May 18 certificates of canvass na lamang mula sa kabuuang 274 ang hinihintay ng National Board of Canvassers para matapos ang national canvass nito para sa senatorial at party list elections. Ang mga lugar na hindi pa nagpapadala ng COC ay ang Caloocan City, Las Piñas City, Apayao, Mountain Province, Batanes, Isabela, Nueva Ecija, Palawan, Masbate, Iloilo, Davao del Sur, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Misamis Oriental, Surigao del Norte at Cotabato City. Ibig sabihin, 256 COCs na ang pumasok sa Central Canvassing System. Pero ang pinakahuling National Canvass Report ng NBOC ay base lamang sa 84 COCs, katumbas ng mahigit 21 million na aktwal na bumoto. Nangunguna rito si Bong Revilla na may 15,064,835 votes. Sinusundan siya ni Jinggoy Estrada, Miriam Defensor Santiago, Franklin Drilon, Juan Ponce Enrile, Pia Cayetano, Bongbong Marcos, Ralph Recto, Sergio Osmeña, Tito Soto, Lito Lapid, Sofisto Gingono III. Nasa number 30 naman si Risa Ontiveros Barakel. Bagamat hindi pa kumpleto ang national canvass, posibleng magsagawa ng partial proclamation bukas ang NBOC. Ayon kay Chairman Jose Melo, baka 8 hanggang 10 senador ang maiproklama, habang si Commissioner Gregorio Larrazabal sinasabing posibleng 6 hanggang 8. Wala namang ipoproklamang party list group dahil hindi pa makakapag-compute ng kailangang 2% nilang boto. Might make an announcement on the proclamation of the siguro top 6 or 8 candidates for senators. Party list, no, we have to wait. We have to wait for everything to come in. Melang anunsyong ito ng NBOC sa media ay nagsisilbi na rin daw na pasabi sa mga senatorial candidate na maghanda para sa inaasahang proklamasyon bukas. Posibleng gawin daw ito sa hapon. Paglilinaw din lang, hindi po ang COMELEC na umuupo bilang National Board of Canvassers ang magka-canvass sa presidential at vice presidential elections dahil ang magsasagawa nito ay ang Kongreso na uupo bilang National Board of Canvassers. Nel? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Mga kapuso, sumugod sa Kapitolyo ng Biliran ang mga taga-suporta ng isang natalong kandidato sa pagka-kongresista. Ipapakita po namin sa inyo, mga kapuso. Aabot daw sa 4,000 tao ang nagtipon-tipon. Tutol sila sa pagkapanalo ng 2 membro ng isang tinatawag na political clan o ang Kandoon. Bantay sarado ng mga pulis ang rally. Isang lalaki ang sugatan matapos siyang mabaril sa gitna ng kaguluhan kagabi. Ang mga litratong nakikita ninyo ay ipinadala ni Youth Cooper Donald Pornhagen at ng isa pang Youth Cooper na ayaw magpakilala. Samantala, mga kapuso, panahon na naman para linisin yung mga kalat ng nagdaang eleksyon o yung pong iniwan ng mga kandidato. Kaya si Berison Antique nag-volunteer at may 30 kabataan para alisin ang mga poster, mga kapuso. Yan pong nakikita nyo ay mga miyembro ng grupong Hugpong Pamantan-un. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga video tulad niyang inyong nakikita, mga kapuso. At yan po ay pag may mga mahalagang mga balita. Mag-log on lang po kayo sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text at mga MMS na mga mensahe, i-text nyo lang po ang salitang scoop, space, ang inyong mensahe, space, ang inyong pangalan at address, ipadala ninyo sa 4627. 4627. Tandaan ninyo, mga kapuso, pag may balitang nangyari dyan sa lugar ninyo, i-uscoop ninyo. Ipoproklama na bilang gobernador ng Maguindanao si Ismael Mangudadato, ang mahigpit na karibal sa politika ng pamilya Ampatuan. Mula sa Maguindanao, nakatutok live si Jiggy Manica. Jiggy. Mel, ilang buwan matapos ang Maguindanao Massacre ay muling tumuntong dito sa Kapitolyo ng Maguindanao si Ismael Toto Mangudadato para sa kanyang proklamasyon bilang bagong gobernador ng Maguindanao. Mag-alas 3 ng hapon dumating si Ismael Toto Mangudadato sa Sharif Agua, sakay ng isang armored personnel carrier kasama ang kanyang mga kapatid. Sa taas, paikot-ikot ang helicopter ng mga Mangudadato. Sakay naman ng mga opisyal ng Army na nagbigay assessment sa seguridad. Sa ibaba, nag-aabang ang dandang taga-suporta ng mga Mangudadato, tila nagbubunyi sa nakatakdang proklamasyon ng bago nilang gobernador.
Ilang minuto pa, dumating din si Ismael Mastura na tumalo naman kay Andal Ampatuan Sr. sa pagka-vice-gobernador. Ang inisihay ko lang sa mga Magindanaoan ay makipag-cooperate sila sa amin at tulong-tulong kami isulong ang kapayapaan para naman sa nakaraang mahigit 10 taon na hindi namin nakamtan, hindi nila nakamtan yung banayad na patakbo sa gobyerno makamtan na nila. Alam mo, ang reconciliation dapat dyan eh. Hindi naman lahat ng patuan ay masama. Kahapon pa nagsimulang dumagsa mga taga-suporta ni Manguda Dato sa kanyang bahay. Malabo na raw kasing mahabol ang lamang nito ng katunggaling si Dato Ambrasinsuan. Sa pinakauling tala, malaki ang inilamang ni Manguda Dato sa kanyang katunggaling si Sinsuan. Bagong proklamasyon, nakausap ko pa si Manguda Dato. Yung sinasabi nila noon na vengeance, wala yan sa puso ko. Ang aking panggobyerno, walang patayan kung maaari. At aming atupagin, pagsulong ng kung paano ma-develop, magkaroon ng peace, kung paano namin ma-educate yung mga tao. Prioridad daw ni Manguda Dato ang kalusugan at pangkabuhayan ng constituents niya. Nakakalungkot lang anya na kinailangan pang magbuwis sa Maguindanao na mahigit 50 katao para lang malagi siya sa pwesto. Instrumento sila. Mabigat, masakit hanggang ngayon, masakit, Jiggy. Pero ganun pa man, masaya ako dahil nawala sa kuko ng agila na si Ampatuan at ng mga pamilya niya. Itong matagal nang inaasam-asam ng taong bayan na magkaroon sila ng freedom, ng kalayaan at magkaroon naman ng development itong aming probinsya. Pero aminado si Manguda Dato na pabubuksan niya ang libro ng Kapitolyo para malaman kung saan nagamit at napunta ang pondo. Hindi raw siya mangingiming kasuhan ng mga mapapatunayang naglustay ng pera ng bayan. Mag-alas 6 na ng hapon nang matapos ang proclamation para kay Toto Manguda Dato. Kinailangan pa kasing hintayin ng COMELEC ang isang clearance para sa isang early proclamation. May isa pa pong bayan ang hindi dumadating ang resulta ng bilangan. Pero sabi ng COMELEC ay hindi naman ito makakapekto kung sakaling magkakaroon nga ng isang early proclamation. Kani-kanina lamang ay umalis na ang mahabang convoy ni Manguda Dato at maayos naman ang naging proklamasyon sa kabila ng mga ugong-ugong na magkakaroon ng pambubomba dito sa lugar. At yan nga ang latest mula dito sa Maguindanao. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manikad. Mga kapuso, balik sa kapangyarihan sa lalawigan ng Isabela ang pamilya D. Napayak pa nga ang natalo sa pagkagobernador na si Grace Padaca nang humarap siya sa media. Ang tumutok kay si Ruth Cabal. I weep for Isabela, but I'm a little glad for Grace Padaca. Yung gano'n. Hindi na ako mapupuyat, hindi na ako mapapagod. Hindi na ako hahambalusin. Mamalasakit. Emosyonal na Grace Padaca ang humarap sa mga miyembro ng media kanina. Talo si Padaca kay Congressman Faustino D. III. Ang lamang ni D mahigit 3,000 boto. Ang pagproklama sa kanya, hudyat ng muling pagbabalik sa kapangyarihan ng pamilya D. Si Benjamin D. panalo ring mayor ng Kawayan. Isang Grace lang ako eh. So they take over na. Kaya na nila, handa na sila. So maybe the Lord says that, oh, Isabela does not need you that much anymore. 2004 nang tapusin ni Padaca ang 3 dekadang pamumuno ng mga D sa Isabela. Noong 2007 na re-elect na Isabela Governor ang dating komentarista sa radyo na si Padaca. Pero hindi pinalad si Padaca ngayong 2010. Sa mga unang tali nangunguna pa si Padaca. Pero nang bilangin na ang mga boto mula sa Angadanan at Palanan, doon na siya naungusan ni D. Inakusahan ni Padaca ang katunggali ng vote buying, harassment at black propaganda. Itinanggi ito ni D, sabay patutsyadang gano'n naman daw ang kadalasang paratang ng mga talunan. Sa kabila nito, handa raw si D na makipagkasundo kay Padaca. Ang natalong gobernadora, hinamo naman si D. Nagdami-dami nilang sinabing gagawin nila sa mga tao and I wish them well. Sana nga ay magawa nilang lahat na yung pera daw ng probinsya ay gagamitin nila pang tulong sa mga magsasaka. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Mga gwardiya ng East Avenue Medical Center, nagsuntukan. Mga napadaan lang nadamay.
Eksklusibo, sanggol na walang bungo, sinikap na mga iligtas. Senador Noynoy Aquino pinagtanggol ang kapatid na si Chris sa panawagan na umalis na siya ng Pilipinas. Jeneline Mercado at Dennis Trillo, sabay kayang magdiribang ng kaarawan. Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.